Habang lumingon siya kay Raquel, napansin niyang nanginginig ito. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Kinuha niyang jacket na suot niya at ibinalabal ito sa mga balikat ni Raquel upang matakpan ang kanyang sugatang katawan. "Raquel, ayos ka lang ba?" tanong ni Sebastian, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Tumitig si Raquel kay Sebastian. May halong gulat at takot ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na makikita si Sebastian na siyang magliligtas sa kanya. Ang dating kislap ng kanilang nakaraan ay pilit niyang nilalabanan. Ngunit sa sandaling yon, tila napakaliit na ng kanilang mga alitan. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot sa kanya ni Sebastian, pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling nito. "Akala ko hindi mo ako tutulungan," nahihiyang sabi ni Raquel. Bahagyang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. "Bakit hindi kita tutulungan?" sagot ni Sebastian, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Ano man na nangyari sa atin noon, di ko hahayaan na may mangyari sa'yo ngayon." Pilit iniiwas ni Sebastian ang kanyang tingin, ngunit ramdam ni Raquel na may iniisip pa ito. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat sa pagitan nila. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga tanong na matagal na niyang gustong itanong kay Sebastian. Tungkol kay Sabrina, tungkol sa mga bata, tungkol sa kanilang lahat. Naupo si Raquel sa sahig, iniinda ang kirot ng mga sugat at pasa sa kanyang katawan. Samantala nakatayo lamang si Sebastian sa kanyang harapan. Tahimik at tila malalim ang iniisip. "Sebastian," bulong ni Raquel, "kailangan nating mag-usap." Hindi kumibo si Sebastian, ngunit kita sa kanyang mga mata ang pagdadalawang isip. Ramdam ni Raquel na may itinatago pa ito, ang mga sekretong patuloy na naglalayo sa kanila. "Ano bang gusto mong pag-usapan?" sagot ni Sebastian sa wakas, ngunit malamig ang kanyang tono. "Tungkol kay Sabrina. Alam kong buhay siya, Sebastian. At ang mga anak niya, alam kong silang mga anak mo." Diretsyong sabi ni Raquel. Pilit niyang binabasag ang katahimikan na parang manipis na salamin sa pagitan nila. Napalunok si Sebastian. Bumigat ang hangin sa kanilang paligid. Alam ni Raquel na natamaan niya ang tamang punto. Dahil hindi niya inaasahan ng bigla ang pag-iba ng timpla ni Sebastian. Ngayon kitang-kita niyang bigat ng sekretong pilit nitong kinikimkim. "Huwag ka nang magsalita pa," biglang sabi ni Sebastian, boses na puno ng pag-iwas. "Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Raquel. Kayo ng mama ang naglihim sa akin. Alam kong magkasabwat kayo. Isa pa, anong mga larawan na sinasabi ni Sabrina? Wala akong alam sa sinasabi niya. Kakausapin ko siya para sa mga anak ko. Kukunin ko ang karapatan ko." Tumayo si Sebastian, akmang lalayasan siya. "Saan ka pupunta?" tanong niya dito. "Tumayo ka na dyan at umuwi ka na. Hayaan mo na lang ako." Saka ito naglakad papalayo. "Sebastian!" sigaw niya dito, ngunit hindi pa rin siya pinapansin ng lalaki. Sinisit-sitan ni Raquel ang mga kasabot na lalaki kanina. Ang kanilang palabas ay hindi umubra kay Sebastian. Kaya gagawin nila ang plan B. Dahan-dahang lumapit ang mga ito kay Sebastian. Habang naglalakad si Sebastian papalayo, naramdaman niyang tila may mga taong sumusunod sa kanya. Hindi pa siya nakakalayo nang biglang may isang matinding suntok ang tumama sa kanyang tagiliran. Nawala ang kanyang balanse at napaluhod siya sa lupa. Agad siyang binalot ng mga kamao at paa ng mga lalaki. Mabilis, mabigat at walang awa. Tinangka niyang lumaban pero kulang siya sa puwersa at nakaramdam na rin ng panghihina mula sa mga suntok. Sa likuran pinapanood ni Raquel ang nangyayari. Alam niyang ito na ang plan B, ang tamang paraan para makuha ang kanyang mga sagot. Ngunit kahit papaano sa kabila ng kanyang determinasyon na malaman ang lahat, may maliit na bahagi sa kanyang puso ang nasasaktan habang pinagmamasdan si Sebastian na binubugbog ng mga lalaki. "Huminto na kayo!" sigaw ni Raquel, nakikiusap ang tinig nito. Sinuntok pa ng ilang beses ang katawan ni Sebastian bago tuluyan tumigil ang mga lalaki. Halos hindi na siya makatayo, nanginginig at tinahabol ang kanyang hininga. Dumugo ang kanyang labi at may pilat na sa kanyang pisngi. Nagtakbuhan ang mga yun papalayo. Si Raquel naman ay nagmamadaling lumapit kay Sebastian. "Sebastian! Sebastian!" tawag niya sa lalaki, subalit tuluyan na itong nawala ng malay. Napangiti siya sa kanyang nasaksihan. Nagising si Sebastian na masama ang pakiramdam ng katawan. Umiikot ang kanyang paningin habang tinitingnan ang puting liwanag na nasa kisame.
Binabalikan niya ang alaala kung bakit siya naroroon. Marahil ospital iyon. Dahan-dahan niyang ibiniling ang kanyang ulo. Naroon ang kanyang ina. Sa kabilang kama naman ay naroon si Raquel. "Anak!" Bungad sa kanya ng kanyang ina. "Kumusta ka na? May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor." Nagmamadali itong tumayo, subalit nahawakan niya ito. Bakit, anak?" "Nasaan ako?" tanong niya. Napatingin sila sa pinto at iniluwan nito si Ram. Nang pumasok si Ram, agad na pumigat ang hangin sa silid. Ang mga mata ni Sebastian ay nagtama sa kay Ram. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ang lahat ng gulo, ang kalituhan, at ang pananakit kay Sebastian. "Sebastian, mabuti at gising ka na." Malamig na bungad ni Ram na may kasamang bahagyang ngiti. Hindi ito isang ngiti ng kasiyahan, kundi ng isang taong may alam na hindi mo alam. Nang tinangka ni Sebastian na bumangon mula sa kama, agad siyang binalot ng sakit sa katawan. Bumalik ang mga alaala, ang pambubugbog, ang mga suntok, at ang puwersang pagdala sa kanya. Ang ulo niya'y tila pumutok, ngunit mas malala ang sakit na nararamdaman niya sa loob, lalo na nang makita si Raquel na tila walang pagsisisi sa kanyang ginawa. "Ram, anong ginagawa mo dito?" Tinig ni Sebastian na puno ng galit, kahit na mahina pa ang kanyang boses. "Tama na yan, Sebastian. Hindi mo kailangan mag-alala. Narito ako para ayusin ang lahat." Sagot ni Ram. Kalmado ngunit mabigat. Lumapit siya sa kama ni Sebastian. Hindi inaalis ang kanyang tingin. "Nagising ka na. At ngayon, kailangan nating pag-usapan ng mga bagay na matagal mo nang itinatago." Sabi ni Ram. Huminto sa gilid ng kama si Ram. Ngunit hindi tinitingnan si Marcela o si Raquel. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Sebastian. Napapikit habang pilit na iniintinding sinabi ni Ram. Si Marcela na nakatayo sa tabi, nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. "Ram, hindi ito tamang oras. May sakit ang kapatid mo." Aniya, pilit na inaawat si Ram, ngunit hindi ito nakinig. "Hindi, Mama." Matalim ang tingin ni Ram sa matanda na tila puno ng galit at sama ng loob. Tama ng mga kasinungalingan. Natigilan si Sebastian. Para bang ang mga salitang yun ay nagbigay ng bagong direksyon sa usapan. Pinigilan niya ang ina sa pagsagot at humarap kay Ram. "Anong alam mo, Ram?" tanong niya, mas seryoso sa ngayon. Huminga ng malalim si Ram bago magsalita. "Alam ko na sina Calvin at Caleb ay mga anak mo." Isang iglap tila huminto ang mundo ni Sebastian. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ang galit na nadarama niya ay napalitan ng mas malalim na galit at kalituhan. "Ano?" tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Itong hinihintay niyang aminin sa kanya ni Ram at Sabrina. Nagkatinginan sina Marcela at Raquel. Parehong tila kinain ng katahimikan. Si Sabrina, ang babaeng pinagtaksilan mo. Ang ina ng mga anak mong ipinagkait sa'yo. Dagdag ni Ram. Kayo ang may dahilan, kaya siya tuluyan lumayo. Kaya siya nagtago. At sinamantala niyo yon, Mama, Raquel, upang gumawa ng kwento ng paninira tungkol kay Sabrina. Lalo pang napaigting ang tensyon sa silid. Si Sebastian na pilit nilalabanan ng sakit ng kanyang katawan ay hindi makapagsalita. Pilit niyang iniuugnay ang mga salitang sinasabi ni Ram, ngunit tila napakalayo ng katotohanan sa kanyang inaasahan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Sebastian. Tila nagiging desperado na malaman ang katotohanan. Tumango si Ram. "Oo, magkasabot ang dalawang yan sa lahat ng pasakit kay Sabrina." Hindi! Hindi totoo yan!" sambit ni Raquel. Pero alam niya nga mga salitang yun ay wala ng bigat. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na totoong lahat ng sinasabi ni Ram. Napahawak si Sebastian sa kanyang ulo. Pinipilit pigilan ang bumabalik na sakit at emosyon. Ang mga bagay na matagal niyang pinilit kalimutan ay muling bumalik. Ang pagmamahal niya kay Sabrina. Ang pagkakaroon ng mga anak na hindi niya kailanman nalaman. At ang mga pagkakamaling nagawa niya sa pangalan ng ambisyon at kasinungalingan. Si Marcela, na kanina patahimik, sa wakas ay nagsalita. "Sebastian, anak, wala akong alam sa sinasabi ni Ram. Hindi ko alam na buhay si Sabrina." "Tama na, Mama," putol ni Ram. Matalim ang kanyang mga mata. "Lahat tayo ay may kasalanan dito. Pero ang mahalaga ngayon ay kung paano natin babaguhin ang mga pagkakamaling ito." Tahimik ang lahat ng nasa silid. Si Marcela na kanina'y tila kontroladong lahat ay ngayon ay nananatiling walang magawa.
Alam niya ang mga lihim na matagal nilang pinagtatakpan ay isa-isang nalalantad. Tumayo si Ram mula sa gilid ng kama ni Sebastian at tumingin sa pinto. Kailangan mong makausap si Sabrina, Sebastian. May mga bagay na dapat kayong ayusin para sa mga bata, para sa inyong lahat. Sa mga oras na yun hindi na nagsalita si Sebastian. Alam niyang tama si Ram. Alam niyang kailangan niyang ayusin ang lahat, ang kanyang buhay, ang kanyang mga desisyon, at ang mga relasyon na kanyang winasak. Ngunit ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan ay kung paano niya sisimulan ang lahat ng ito. Habang lumalapit si Ram sa pinto, huminto siya at muling tumingin kay Sebastian. Babalik ako. Ihanda mo ang sarili mo. Pagkatapos nun lumabas si Ram at muling binalot ng katahimikan ng silid. Si Sebastian ay nanatiling nakahiga. Pilit nilulunod ang bigat ng kanyang mga emosyon. Sa tabi niya, si Marcela ay hindi mapakali habang si Raquel ay tila nakaramdam ng pagsisisi. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Nakabalik na si Ram kina Sabrina. Nag-aalala ang mukha nito. Kumusta na si Sebastian? Hindi ba siya masyadong nasaktan? Nahuli ba ang gumawa? Sunod-sunod na tanong ni Sabrina kay Ram. Naipablatter na ba? Na-x-ray na ba siya? CT scan? Tinitigan ni Ram si Sabrina. Ang kanyang mata ay napuno ng selos. Lalo pat halata ang pag-aalala ni Sabrina kay Sebastian. Si Ram ay tahimik na nakatayo sa harap ni Sabrina. Pinagmamasdan ng bawat kilos at reaksyon nito. Ang kanyang mga mata ay nagdilim sa dami ng mga tanong ni Sabrina tungkol kay Sebastian. Halatang malalim pa rin ang nararamdaman nito para sa lalaking minsan niyang minahal. Sabrina, malamig na sabi ni Ram. Pilit pinipigilan ng selos na lumalagablab sa kanyang dibdib. Ligtas na si Sebastian. Hindi siya seryosong nasaktan. Nakahinga ng maluwag si Sabrina ngunit agad ding bumalik ang pag-aalala. Sigurado ka? Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng nangyari sa kanya. Hindi pwedeng basta-basta na lang yun. Paano kung may masamang balak talaga ang mga yun? Mas lalo pang humigpit ang pagkakapis ng mga kamay ni Ram habang pinagmamasdan niya ang reaksyon ni Sabrina. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip na sa kabila ng lahat. Tila si Sebastian pa rin ang nasa puso ni Sabrina. Sa kabila ng mga taon, ang pagmamahal nito para kay Sebastian ay hindi nawawala. Isang katotohanang matagal na nagpapahirap kay Ram. Sabrina, bakit mo siya masyadong inaalala? Tanong ni Ram, hindi mapigilan ang bigat sa kanyang boses. Matagal ka nang sinaktan ni Sebastian. Iniwan ka niya at pinagkaitan ka ng buhay na dapat para sa'yo. Bakit ka pa nag-aalala? Napatigil si Sabrina sa mga tanong ni Ram. Nakita niya sa mga mata nito ang galit at hinanakit. Mga damdaming matagal na rin niyang nararamdaman mula rito. Ngunit ngayon ay higit na malinaw. Alam niya ngang selos at galit ni Ram ay bunga ng mga bagay na hindi pa niya lubos na maipaliwanag. Ram, sagot ni Sabrina, huminga ng malalim. Hindi ko siya inaalala dahil mahal ko pa siya. Inaalala ko siya dahil siya ang ama ng mga anak ko. Ayokong malaman nila na may masamang nangyari sa kanya. Ang mga salitang yun ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Ram. Alam niyang may punto si Sabrina, pero hindi niya mapigilan ang sarili. At ano naman ako sa buhay mo, Sabrina? Ako ang nandito para sa'yo. Akong nag-aalaga sa mga anak mo. Pero hanggang ngayon, parang siya pa rin ang mahalaga sa'yo. Napaluha si Sabrina. Alam niyang tama si Ram. Mula nang umalis si Sebastian sa buhay niya, si Ram ang naging sandigan niya. Si Ram ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya at sa mga anak nila ni Sebastian. Ngunit ang bigat ng mga lihim at ng kanilang nakaraan ay hindi madaling mabura. Hindi totoo yan, Ram, sagot ni Sabrina. Pilit na pinipigilan ng mga luhang gustong pumatak. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa mga bata. Pero hindi ko na kayang magpanggap. Kailangan nating harapin ang lahat ng ito para sa kanila. Hindi ko inaalala si Sebastian dahil mahal ko pa siya. Gusto ko lang tapusin ang lahat ng ito nang walang nasasaktan. Lalo ng mga anak ko. Pero nasasaktan ako, Sabrina. Biglang sigaw ni Ram. Hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Nasasaktan ako dahil kahit anong gawin ko, hindi mo ako tinitingnan tulad ng pagtanggap mo kay Sebastian noon. Parang palagi na lang akong pangalawa sa kanya. Kahit matagal na siyang nawala. Tahimik si Sabrina. Hindi malaman ang sasabihin. Alam niyang nasaktan niya si Ram. Kahit hindi niya sinasadya. Ngunit paano nga ba niya maibabalik ang mga damdaming hindi nabuo simula nang nawala si Sebastian sa buhay niya?
Ram, patawarin mo ko. Bulong ni Sabrina. Namumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero ang totoo, hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang sarili ko. Ang dami nang nangyari. Ang daming kasinungalingan. Ang daming sugat. Sabrina, puno ng kirot ang boses ni Ram. Akala ko, sa dami ng ginawa ko para sa'yo matututunan mo rin akong mahalin. Lumapit si Sabrina kay Ram at hinawakan ng kanyang mga kamay. Ramdam niyang init ng katawan nito. Ang bigat ng bawat hininga. Ram, mahalaga ka sa akin. Napakahalaga mo sa akin. Pero kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin kayang pilitin. Hindi mo kayang takasan ng nakaraan. At hindi ko rin kayang kalimutan ng lahat ng nangyari. Pero ito ang alam ko, ang mga anak natin. Silang mahalaga. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natitiyak na magiging ligtas sila. Maging si Sebastian. Naiwan si Ram na tahimik. Bumigat ang kanyang dibdib sa mga sinabi ni Sabrina. Hindi sapat ang pagmamahal at ang sakripisyo niya. Hindi kayang punan ng espasyo sa puso ni Sabrina na minsan ay kay Sebastian lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niya na tama si Sabrina. Ang kaligtasan ng mga bata at ang pagtatapos ng kasinungalingan ang pinakamahalaga. Sige, sabi ni Ram, pilit pinatatahimik ang mga damdamin sa loob niya. Gagawin natin ang kailangan pero tandaan mo, Sabrina, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. Para sa mga bata. Ngumiti si Sabrina, kahit may luha pa sa kanyang mga mata. Salamat, Ram. Lumabas si Ram ng silid. Naiwan si Sabrina na nakatitig sa kawalan. Alam niyang mahirap ang sumunod na mga araw. Ang pagbabalik ni Sebastian sa kanilang buhay ay magdadala ng higit na komplikasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan nilang harapin ito para sa mga anak nila at para sa sarili nilang kapayapaan. Habang papalayo si Ram, pinilit niyang ilagay ang sarili sa tamang direksyon. Hindi na para sa kanyang laban na ito, kundi para sa mga batang wala namang kasalanan sa mga pagkakamali ng kanilang mga magulang. Maaari ko bang makita ang mga anak ko? Tanong ni Sebastian kay Ram. Gusto ko lang silang makilala ng personal. Susubukan kong tanungin si Sabrina kung nais niya. Sagot ni Ram. Wala ako sa posisyon para magdesisyon. Lalakarin na ba natin ang pagpafile ng kaso? Huwag na! Maagap na sagot ni Raquel. Nangunot ang kanilang mga noo nang marinig ang boses ni Raquel. Bakit naman? Tanong niya dito. Kailangan managot ang mga nanakit sa aking kapatid. Ibig kong sabihin, hindi na kailangan. Ayoko ng gulo. Uuwi na lang kami ng Maynila. Maayos naman na si Sebastian. Makakapagmaneho na siya. Hayaan mo, Raquel. Huwag na nga tayo mag-file ng kaso. Nakangiti si Sebastian. Subalit malungkot ang kanyang mga mata. Napansin ni Ram ang biglang pag-aalangan ni Raquel. Hindi itong inaasahan niyang reaksyon mula sa isang taong nakakita ng kanyang kapatid na binubugbog ng mga hindi kilalang tao. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya alam kung ano ang motibo ni Raquel. Bakit bigla mong gustong umiwas sa kaso, Raquel? Tanong ni Ram. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Masyadong mabilis ang desisyon mo para umatras. Nandiyan na tayo. Bakit hindi na lang natin ituloy? Tumitig si Raquel kay Ram, halatang kinakabahan at tila nag-iisip ng isasagot. Wala na, Ram. Hindi na kailangan. Hindi ko na gustong palakihin ang gulo. Ang mahalaga ay ligtas si Sebastian at makakauwi na kami. Nagkatinginan sina Sebastian at Ram. Parehong hindi kumbinsido sa paliwanag ni Raquel. Si Sebastian, kahit pilit ang ngiti, ay halata ang kalungkutan at pagkagulo sa kanyang isipan. Tulad ng sabi ko, muling sabi ni Sebastian, huwag na natin palakihin ito. Pagod na ako at mas gusto kong unahin ang personal kong mga bagay, ang mga anak ko. Napabuntong hininga si Ram. Alam niyang si Sabrina ang may huling salita pagdating sa usaping ito.